Tanungin ko na po si Mr. Byron. Yes, ma'am. You live to his you live to your name. Thank You you, live up ma'am. to your name. Banak. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo o hindi? Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may Ma'am, katotohanan na walang utos sa Hindi taas. pwedeng hindi i-mention yung event kasi yung event yung tinutukoy ninyo. Yung event na walang utos sa taas. So hindi pa pwedeng hindi banggitin yung event. Huwag nyo na masyadong depensahan yung amo nyo. Ayun naman, no? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. I'm not making it factual. I always say it's my opinion. Sa tingin ko. Kaya nga may salitang sa tingin ko. Yun nga po. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Aba, Ma'am, paulit-ulit. wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, wala Napareak ako eh. Ano sinasabi mo may nakausap ako? Demonyo? O yung duwende? Wala akong nakausap. Kailan ko sinabing may nakausap ako? Diyan pa lang ma'am, huling-huli na kayo eh. Kailan ko sinabing may nakausap ako? utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, Kayo naman, madam. Wala ako sinabi. Why are you putting words in my mouth? is that your opinion? Yes, ma'am. It's my So opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming Sa periodismo yun. Ano ba? Hindi naman ako periodismo. Ano ang pinagsasabi mo dyan? Periodismo hindi pwedeng opinion. Oo nga, bakit periodismo ba ako? gagalit ng mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante Nagtitisis ba ako? Nagpo-post lang ako sa social media, nagtitisis ba ako? na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang Lagi ganun siya, salamat! Salamat! Ay, si sir, may pitik! Gago! sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos, ganun kasimple, mali. Ganun siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion.
Well, actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least doon sa traditional media, they're very transparent kung ano yung proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang. Iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Saan sinabi ang credentialism? Are you not listening? Buti binarakan ni Orion dito eh. Hindi naman nagyayabang ng credentialism to si Hindi naman siya nagyayabang ng credits niya eh. Ang sinabi niya, scientific study. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng Alam mo, ito nagmamagaling ito eh. Gumagamit lang siya ng mga terminology para maulol yung mga nakikinig sa kanya. Pero sa totoo lang, yung mga nakikinig sa kanya, tanga rin. Oo, tataka-tanga. Pupunta ka dun sa yung mga nagko-komento to, sasabihin nila, barado ka. Hindi naman nila maintindihan sinasabi nito. Mga ganun. Ito kasi, magaling magpabulaklak. Ewan ko kung bakit. Mahilig ka ba sa bulaklak, sir? Magaling siya sa bulaklaking mga statement, mga words, para magmukhang matalino. Pero sa totoo lang, walang sense. Ano ba, sir? Mahilig ka ba talaga sa bulaklak? Baka naman may bulaklak ka na tinatago sa bulsa mo. Hindi ako sure, ha? media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero Ayun! Associate editor pala siya ng Bulaklak. Ay, Bulaklak. Bulatlat pala. Bulatlat! Ay, sinabi ko na. dalawang editor muna ang kailangang tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan, nagre-reject pa kami. Salamat. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong napamukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. Bakit? Walang proseso. Gago! Si proseso. Pag wala nang masagot, si proseso. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talon-talo ko rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Yan opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The right honorable the right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala tong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yun po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay eksperto. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado.
Wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangang dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan at yun yung kailangang sundin. Salamat! Okay, so Salamat. May proseso po yan. Salamat. Ayos talaga si Sir.